Salamat sa pagkakataong ito na minsan pa talagang pamilya na ang Jomsik, hindi na kaiba at malapit sa aking puso. Hindi lamang po ang pamilya ni Bishop but almost all of you na nakakilala sa akin. Salamat dahil handa kayong makinig, meron kayong spirit of expectancy na ayaw niyong masayang. At ito rin ang pagkakataon para tayo ay ihanda ng Panginoon sa muli niyang pagbabalik. Pwede bang tumayo tayo as a respect sa Word of God na ating pong babasahin? At ito po ay matatagpuan sa 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 18. Sabi po sa verse 13, "But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself will descend from the heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first." In verse 17, "Then we who are alive and remain shall be caught up together with him or with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord." And the reason why I preach this today, because therefore, comfort one another with these words. May the Lord bless the readings of the Word. Ama, nais po namin kayo ang mangusap sa amin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Katagpuin niyo po kami, ihanda kami sa muli mong pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Tingnan po natin ang mga naglalaganap. Maaari na po kayo makaupo. God bless you. Sa ating pong mga naglalaganap na mga pangyayari sa mundo. Nakapagtataka po itong mapapanood natin, a short video clippings, ay para bagang nagkaroon na ng pain, yung nag-labor, tapos dire-diretso na. Kasi pagka may mga false alarm, di ba? Pero ito, dire-diretso na. Mantakin nyo po, kakaiba sa history na, I think noong June 16, sabay-sabay na nagkaroon ng baha, no? Sa iba't ibang lupalop na day. Panoorin po natin. Oh, I can see you in the ground. I'm scared. That's beautiful. Gempa, hancur kaca. Terra agora, caiu lá, passando. قرية الشبارقة لاحظوا أحجار
actually. Okay, nagkaroon lang ng difficulties. Sige po, i-play natin yung yung second video. Pwede nyo pong sundan sa mga nakakaalam ng song. This is actually a song. Life was filled with guns and war, and everyone got trampled on the floor. Kung pwedeng malagyan ng subtitle. I wish we'd all been ready. Children died, the days grew cold. A piece of bread could buy a bag of gold. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. A man and wife asleep in bed. She hears a noise and turns her head. He's gone. I wish we'd all been ready. Two men walking up a hill. One disappears and one's left standing still. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. Life was filled with guns and war, and everyone got trampled on the floor. I wish we'd all been ready. Children died, the days grew cold. A piece of bread could buy a bag of gold. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. How could you have been so blind? The Father spoke, the demons died. The sun has come and you've been left behind. You've been left behind. You've been left behind. You've been left Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We will not pray that
na maiwan tayo. Dapat magkakasama-sama tayo. I'm 56 years old. Kung bakit ko to sinabi? Because naobserbahan ko ang mundo. Nagpasimula ako ng mag-aral at 8 years old hanggang until now. Itong matinding kasalanan, matinding immorality, matinding corruption, matinding mga sakuna, yung sabay-sabay na pagbaha, sunog, kalamidad, hindi na biro-biro. Kasi dati noon, way back mga 10 years ago, ang baha lumilipas after a year sa iba namang lugar. But this kind of flood at saka yung mga calamity, halos sunod-sunod. Ay, hindi pa lang pala sunod-sunod, kundi sabay-sabay. At hindi lamang sa atin, kundi sa iba't ibang lupalop ng daigdig. I-consider na lang natin ang Pilipinas. First time ako in my life existence na makakita na dinudumog ng mga batang paslit, minor de edad, yung isang jeep at kung ano na lamang ang pinaggagawa at pinagkukunan. Mga bata ito, mga minor de edad. Yung grabe, anong tawag doon? Mass thief, mass robbery, mass whatever. Snatching, kasi maramihan sila eh. Yung ano na lang, yung driver na naghahanap buhay. Ano bang tawag doon? Grab rider, move it, whatever. Lala move driver, di ba? Sinaksak na walang kalaban-laban, naghahanap buhay. Kaya ako, pagsakay ko, in-encourage ko siya. Ako ay isang pastor. Para masaya siya. Hindi siya magulo na baka isa rin ako. Hindi po ito biro. Actually, this is a series, mga 7 or 10 subject. Yung rapture, of course. Tapos ang susunod nito, yung Bema judgment doon sa taas. Tapos dito sa baba, tribulation. Tapos magkakaroon ng sa taas uli. Kasi 7 years, yung marriage of the Lamb ay 7 years na gaganapin sa heaven. Habang dito nagkakaroon ng matinding paghihirap yung mga naiwan. And then, habang nag-wedding doon, magkakaroon na ng pagbaba. Magkakaroon ng tinatawag nating the Armageddon. Na kung saan ang mga bansa na nagkaisa laban sa bansa ng Panginoon, gaganapin sa Mehedo. At pagkatapos ng Mehedo, before na matapos ito, yung digmaan na yun, then the second coming, bababa si Jesus Christ para husgahan ang mga lumabag at hindi tumanggap sa kanyang alok ng kaligtasan. Then, pagkatapos ng Mehedo, right after the Battle of Armageddon, then si Satan itatapon doon sa kalaliman, sa abyss na tinatawag. Then, dahil tahimik na, millennial kingdom na dito gaganapin sa mundo. Kaya merong pagbabalik ang Panginoon at ibabalik niya yung mga binanal niya na galing dun sa langit para dito tuluyang manirahan sa pinagandang mundo. Yung tinatawag natin the renewed earth. Pero alam po ba nyo, bago mangyari ang lahat ng ito, and there will be eternity and eternity. Pero bago yon, ang pinakauna na mangyayari ngayon is no other than the rapture. Ang rapture ay ang pagdagit, ang pagkuha ng Panginoon sa kanyang mga binanal. So may mga namatay na muling bubuhayin, sila yung mauuna, then right after them, tayo kung buhay pa tayo. Now, ito po yung pag-uusapan at mensahe ngayon ng Panginoon. So yung ating topic po ay, pwede po bang mabasa na Jesus, of course, the center ng message na ito. Okay, so, ito po ay tungkol sa caught up to glory, which is the blessed, the blessed hope of the church, the rapture of the church.
Mukha atang na-rapture na kayo dyan. Pero magandang balita yan kung na-rapture kayo. Sa amin na iwan, hindi maganda. Okay, so yun po. Pwede po bang sabay-sabay natin basahin? Ready, begin. Caught up to glory, the blessed hope of the church, which is the rapture of the church. Wala ho tayong ibang minimiti. Hinihintay. Ang mundo po ay pasama ng pasama ng pasama. Wala na po ritong bubuti. Nahahadlangan lamang ang pagdating ni Antikristo na magkaroon siya ng puwersa at kapangyarihan because the Spirit of God which is in the church is still here. Uulitin ko po, nahahadlangan lamang po pero nag-exist na po ngayon ang Antichrist. Hindi lang po natin alam. Bagamat man ako po, base sa pag-aaral ay mayroong kaunting lamang nalalaman kung sino ito. Pero hindi pa po yung buod. Gayunpaman, ito pong Antikristo hindi siya makapanguna dahil ang church, which is the Holy Spirit is still here, sila po yung pumipigil. At kapag na-rapture niya ang church, parang wala nang pipigil, then mabubuksan na po ang dam. Aagos na yung tubig, papasok na po yung Antichrist. Siya na po ang mangunguna. So, dito po makikita natin na according to the book of Wilmington, ito po yung The King is Coming, yung po ang kinuna nating material, open this chapter on the rapture by calling it. Sabi po doon, the next event on God's prophetic calendar. So dito po, makikita natin na a church that loses the rapture loses its urgency. Bakit hindi pa ang karamihan ng mga iglesia ay nagpipreach, nangangaral? Hindi pa nila ginawa na kahit saan sila magpunta, ipipreach si Jesus. Kasi nga wala pa yung pagmamadali, wala pa yung urgency. Kasi hindi sila nag-i-expect na ang rapture, ang pagdagit, kahit anong panahon, araw, gabi, hapon, ay pwede nang dumating. Kung wala po ganong kaisipan na hindi pa darating ang rapture, ang mga Kristiyano ay mamamahinga pa yan, magbabakasyon pa yan. Ang mga Kristiyano ay saka ko na muna ito sisira ng gospel. Saka ko na muna ito aabutin. Saka na ako magsasakripisyo at mamamasahe para abutin lamang yung mga kaluluwa, mahal sa buhay natin, kamag-anak, kaibigan o kapitbahay na masiran sila ng gospel. Dahil wala pa namang rapture, matagal pa yan. Pero alahanin po natin, kapag ang church, ang kanilang perception, understanding, pagkakaunawa, ay matagal pa ang rapture, nawawala yung pagmamadali. Yung urgency. Kagaya po ng a bride does not watch the clock to see when the wedding ends. Yung mga nakasal na po, yung mga ikinasal na. Nag-isip po ba kayo na kung anong oras kaya ito matatapos? Siguro doon sa mga may babayarang hotel. Kung ilan na iswin. Pero kadalasan po, ini-enjoy nila yung kasalan. The same manner, tayo po, ini-enjoy natin yung presence ng Lord at ang kanyang pagbabalik. At kapag nakasama na natin siya, hindi na natin iisipin kung kailan ito matatapos. Gusto natin eternity. Likewise, she watches the door for when the groom arrives. Naghihintay siya. Hindi yung, kailan kaya yung kasal matatapos? Hindi eh. Kailan kaya darating yung aking boyfriend, yung aking katipan, yung aking mapapangasawa? Kaya ang sabi ng Titus 2:13, the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Nais ko po dito ay ipaliwanag at bigyan ng aplikasyon ang katuruan patungkol sa rapture ng iglesia. Upang tayo ay makapamuhay ng may kabanalan, nagmamatsyag at nagpapahayag ng Ebanghelyo as a missionary. So, let me tell you about this. What is rapture? Ang salita pong rapture, ayan po, mayroong salitang arpazo or Greek, meaning to say, take note to
to snatch away suddenly. Ang salita pong word na suddenly, ibig sabihin biglaan ito, hindi dahan-dahan, hindi mabagal. Kaya nga may urgency kasi biglaan din. To carry off by force. Hindi po basta-basta, kundi pilitan, puwersahan na aalisin ka. Kaya ang tawag dito ay caught up together, pero dinipain po niya yung pagkakakuha sa iyo ng mabilisan, suddenly, with a strong force. So yun po ang rapture actually. So hindi lamang kukunin ka, kundi mabilisan at may puwersa. Sa Latin Vulgate po, si Jerome, translate po niya ang harvazo as repemor, from which we get the rapture, meaning to say, pagdagit. Pero sa English, ang ibig sabihin niya, as sudden, biglaan, surprise, hindi inaasahan. Forceful, vertical removal of believers from earth to heaven without dying. Pag dumating na po ang rapture, yung mga namatay, bubuhayin. Yung mga hindi papatay during the time, papalitan lang ng glorified body. Kasi flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. So yung dugo at balat natin, hindi ito makakarating ng langit. Ang kailangan, either mamatay tayo para kay Kristo o tayo man ay palitan. Yun po ang tinatawag nating qualification. Isa sa mga qualification maliban sa pinakauna na may Kristo ka sa puso. Pinamumuhay mo ang kanyang salita. Isa kang born again. Again, sabi ng book, the rapture is that future imminent. Ibig sabihin, kahit kailan, darating na siya. Maaaring dumating na siya. Imminent. Instantaneous. Biglaan, instant, madalian, event. When Christ will descend from heaven to take all living and dead believers to be with Himself in the air. In other words, ang rapture po, or rather ang second coming ay na-divide yan. Ang una, we call it the rapture. Kasi si Jesus doon lang sa alapaap. Okay? Sasalubungin niya. Naalala ko si Stephen, the first Christian noong binabato siya at about to die, nakita niya si Jesus nakatayo. He speaks of welcoming him. Come on. The same manner din, nakatayo si Jesus, naghihintay sa kanyang mga anak. Naghihintay sa iyo at sa akin. Kung tayo man ay palarin, sabihin ko nga po yung salitang palarin, kasi kung kayo po ay wala ng plano sa mundong ito, ang pinakamasarap na buhay ay bago man mag-rapture, mamatay na. You know why? Medyo hindi ka na magtitiis eh. Di ba? Wala nang takot, wala nang agam-agam. Dahil tiyak na makakasama ka ng Panginoon. Pero ganun pa man, kung hindi pa tapos ang misyon natin, so be it na mabuhay tayo. Para gampanan at matapos ito. At sama-sama tayong sasalubong sa Panginoon. So, that's why, katulad ito ng halimbawa ni Philip, di ba? Yung kinuha siya matapos siya nangangaral sa isang lugar. The Spirit of the Lord caught away Philip. Kinuha siya. One moment on earth, the next in another place. Doon pa lang sa mga event na ito, parang meron na tayong pagkaalam na ang rapture pala ay ganun. Kukunin ka biglaan from a certain place at dadalhin ka to a certain place. Kaya lang, si Philip, dinala siya sa kabila, pero sa mundo pa rin. Pero ang rapture, kukunin ka kung saan ka man at dadaling ka doon sa langit. Yun po ang rapture. Now, sino nga ba itong mga participants sa rapture? Parang sa ganun alam natin, no? Kung meron maiiwan o handang magpaiwan, so mas maganda, handa rin tayo, no? So, who are itong mga participant na ito? Una, the dead in Christ. The dead in Christ shall rise first. Gusto ko lang pong bigyan ng diin yung salitang dead in Christ.
Hindi po ibig sabihin na dead in faith. Okay? O mga namatay. Well, in fact, kung pag-aaralan nyo ang context ng dead in Christ, sa aklat ng Thessalonians at sa iba pang mga aklat, they are the believers who give up their lives to Jesus. Ibig sabihin, yung mga pleasure of the world, yung mga desire nila sa mundong ito, give up nila at namuhay sila para sa Diyos at handa silang mamatay dahil sa kanilang pananampalataya sa anak ng Diyos. Those are the dead in Christ. Hindi yung isang church na tuwang-tuwa, praise God, makakasama pala kami. Bakit? Kita mo, after 50 years of anniversary namin, 25 members kami na natili, matapat na matapat kami. Sabi nung preacher, brothers, nagkamali ka. Dead church yan. Hindi lumalago. Hindi yan dead in Christ. Hallelujah! Pero ang Jomsik kakaiba. Marami kayong natanim na iglesia. Lumalago kayo! Hallelujah! Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Kung meron man dito na nanalig sa Panginoon at na namumuhay at naglilingkod sa Kanya, kung kukunin tayo ng Panginoon, isa tayo po doon sa tinatawag na dead in Christ. Okay? Dead in Christ. Una, yung body is resurrected into glorified and incorruptible. Papalitan yung ating katawan. Kung tayo po ay maabutan ng rapture na buhay pa, agad-agad papalitan. From corruptible body, yung nasisira, nawasak, nagkakasakit, nasusugatan, nabubulok, into glorified and incorruptible body. Okay, pangalawa, the living believers. Yun na po yung mga buhay. Sabi ng 1 Thessalonians 4:17, which we which are alive and remain shall be caught up together with them. So, meron pang chance tayo dahil hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon. Ibig sabihin tayo na nabuhay, na naglilingkod sa Panginoon, nagpapatuloy, na wala na pong wala na mga sideline. Alisin na po natin sa vocabulary yung sideline, alisin na po tayo sa vocabulary na, pwede bang mamahinga? No, it's not time to rest, to have a vacation. But kung magre-rest lang naman tayo, sa Lord na. Meron din namang Sabat, pero hindi spiritually na dry, spiritually, parang merong apostasy na nagaganap, pag-alis, paglisan sa mga pananampalataya. Bagkus itong araw na ito, itong panahon na ito, itong season na ito, lalo pa tayong tumindi ang pag-ibig natin sa Panginoon, tumindi ng commitment, loyalty, faithfulness, tumindi ng paghayo ng mabuting balita, lalo ng patindi. Because we are the light and the salt of the earth. Alam niyo po ba na walang inaasahan ang Panginoon? Kasi yung mga remaining season ngayon ay ito, ang mga Kristiyano lamang na mga born again para sa mga huling pagkakataon ay mabahagi ang salita ng Diyos at makasama rin sila sa rapture. Kung atin pong dadalhin ang mabuting balita sa kanila. So, dito makita natin na body is changed in a moment without seeing death. So, may mga example po niyan. Then, the condition, ang salita parati ay in Christ. Ano po bang ibig sabihin ng in Christ? Marami kasi sabi the dead in Christ or those living in Christ. So ano po ba ang ibig sabihin nito? Okay, ang ibig sabihin po ng in Christ, not church members. Hindi po ito tumutukoy sa church members lang. Hindi rin po ito tumutukoy na baptized infants. Kasi sabi nila, pagka mga bata pa na baptize, makakasama na. Hindi po yun ang issue. Ang issue po, born again believers. Sabi ng John chapter 3, verse 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Listen carefully. Kapag ikaw po ay born again, hindi dahil lamang ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, okay na yon. Kundi mismo yung pananampalataya mo ay magbubunga yon ng mabubuting gawa. At ang mabubuting gawa, ang ibig sabihin nun, ikaw ay kaanib sa isang
church na itinatag ng Panginoon, fellowship na kagaya nito. Ikaw ay may passion, may gutom sa salita ng Panginoon. Ang espiritu at kapangyarihan ng Diyos ay nasa iyo. Namumuhay ka na may kabanalan, katarungan, katwiran. Hindi ka po kumukontra, namumuhay na kontra sa kalooban ng Panginoon. Sabi po ni Wilmington, only true believers are included. Remember, bakit? Kinuha niya po yung the tares are left for judgment. Yung mga damo, maiiwan para sa paghuhukom. Yung pong tribulation. So, kagaya po ito nang nangyari sa Noah's Ark. Merong 8 tao na nakasurvive out of millions na naiwan doon sa labas. Actually, kung titingnan nyo po, pag-aaralan nyo yung arko ni Noah, wala po talaga yung sarahan. Okay, wala rin bukasan. Kapag bukas yon nung ginagawa, tapos ang Diyos na po ang nagsasara. Ganon din po, pag dumating ang Panginoon, hindi na pwedeng palitan ng utak natin ang isip. Kung tayo po ay naiwan, naiwan na. Kaya doon sa kanta kanina, di ba? There's no time to change our mind. The sun has been dumating na. And we were left behind. Ganon din po ang nangyayari sa rapture. Ito'y biglaan, puwersahan. Kaya nga, tayong mga Kristiyano, hindi na tayo nagpapatupik-tupik, tumpik-tumpik sa buhay. Yung pinaninimpalatayaan mo, handa ka bang mamuhay dyan? Yung pinaniniwalaan mo, handa ka bang mamuhay? Yung sinasabi mo, ang buhay ko ay kay Jesus lamang, so be it, makita sa atin. Na walang pwedeng pumigil, walang pwedeng manukso na bibigay tayo, babalik tayo sa pagkakasala. No, wala na. Because this time is already set. Darating na ang Panginoon. Hindi ako magpapaiwan. Pakisabi nga po sa katabi nyo na, hindi ako magpapaiwan. Okay. Huwag nyo nang sabihin na baka ikaw gusto mong maiwan, pero ako hindi na ako magpapaiwan. Huwag na tayong magpaiwan. Magsama-sama tayo. Okay? Kasi sinabi na sa atin ng Panginoon eh. Okay. Then the question is, Lord, kunin mo na lang kami. Huwag na magkaroon ng mga teaching na ganito. Then, but what the purpose of the rapture? Bakit ng Diyos gagawin ang rapture? Bakit merong pagdagit, persahan pa, surprise pa? Okay. Una, to deliver from wrath. Kaya tayo po ay naniniwala, ang tawag po doon ay pre-tribulation. Bakit? Kasi ang pagdating ni Jesus, bago pa yung 7 years na talagang galit ng Panginoon. Kung may pagkakataon pa, yung another topic naman is Bema Judgment and Tribulation. Kung luluubin ng Panginoon, ipagpapatuloy natin yung series na to. Pero ganun pa man, pag sinabi ang pagdating ng Panginoon, may naniniwala nga na mid-trib. Ibig sabihin, pagdating ng Panginoon, merong 3.5 years, puro tiis yan, tapos nasa gitna si Lord darating na. Meron namang post-trib. Ibig sabihin, pagkatapos ng 7 years na suffering dito, sa dulo nun, darating na si Jesus. Pero tayong mga evangelical, tayong mga Kristiyano, tayong mga born again, ang paniniwala natin, we are not appointed to wrath. Hindi tayo pinili ng Panginoon para parusahan at gula-gulanet. Remember na tayo po ay mapapangasawa ng Panginoon. Tayo ang dalagang babae. At siyempre, ang Panginoon, ang anak ng hari, ang siyang marangal, ayaw niya yung gula-gulanit. Kaya sabi ng the book of Jude na God is able to present you blameless, spotless. Ipipresent ka dun sa Ama without spot nor blameless. Hallelujah. So yung po ang mga anak ng Diyos, yung po ang makakasama sa rapture. Ang reason, i-deliver you, alisin ka sa galit. Because there will be a 7-year tribulation and that is the God's wrath because Christ was rejected. Ito po ay matatagpuan natin sa Revelation chapter 6 verse hanggang chapter 18.
Ang nakakatuwa po rito, pag nagbasa po kayo ng Book of Revelation, makikita nyo from chapter 1 hanggang chapter 3, nabanggit po ang church, ang mga mananampalataya. Pero pag tumaas na po sa chapter 4 pataas, wala na pong banggit ang church. Doon po kasi sa chapter 3 or chapter 4, verse 1, sabi ni Lord, halika, akyat ka na. Tapos na. Diba? So yun po ang pangyayari. Kaya ang rapture would take place before the Great Tribulation. Okay, pangalawa. Yung una, to deliver from wrath. Pangalawa, to present the church glorified. Sabi po ng Ephesians 5:27, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle. In other words, ang purpose ng rapture kung bakit, maliban sa pagkuha sa iyo para hindi ka parusahan, hindi ka magmukhang gula-gulanit, hindi ka masiraan, dapat banal ka at karapat-dapat. Kasi nga ipipresent ka sa kanyang Ama as a glorified body. Okay? Then, pangatlo is to reward the church. Yan. Kaya nga may rapture para makatanggap ka ng reward doon sa langit. By the way, ang word na judgment, yun po ang mga susunod na tatalakayin. Pag linoob ba ng Panginoon, pag hindi pa talaga nag-rapture, pwede pa. No? Itong Bema judgment means awarding. Hindi po to yung judgment ng kaparusahan. Kasi ang lahat ng nakapunta sa langit ay hindi na po sila tatanggap ng judgment para sila ay maparusahan. Doon na po sila at may katiyakan. We call it the judgment seat of Christ. In heaven, doon po gaganapin, not on earth. Okay. Then pang-apat, ano bang purpose ng rapture? To marry the bride. Yan. Kaya di ba natatandaan nyo yung merong rapture, tumaas ang mga believers, tapos may 7 years tribulation dito, great tribulation. Tapos, doon naman sa taas, dalawang event na, dalawang lugar, may nangyayari. Ang tinatawag nating Bema Judgment, yun yung awarding. Kung ano yung mga ginawa natin sa mundong ito, i-award tayo ng Panginoon. Ang ina-awardan, meron na siyang ginawa. Ang pinakasikreto lang ang ganito, bago ka ma-born again, bago ka makakilala sa Panginoon, bago mo ma-encounter si Jesus, take note, wala ka pong ginagawa para kalugdan niya, para i-count ka. Hindi rin po siya nagdidemand sa'yo ng mabuting gawa. Kasi hindi sa Diyos, kung hindi ka pa nakakilala sa Kanya, hindi importante ang mabuting bagay o mabubuting gawa. Nung makakilala ka sa Panginoon, doon na po si Jesus nagdidemand ng good works. Naalala niyo yung young ruler na Hudyo siya, may alam siya sa batas eh. Kaya sabi ni Lord, you are calling me Lord, Lord, but you do not obey my word. Diba? Kasi nagdidemand siya ng obedience. Nagdidemand siya ng good works. Okay. So, ito po, to marry the bride. Kaya meron din pong marriage of the Lamb na gaganapin doon sa langit. Kaya po, ang kabuuan nito, actually, ang rapture is not for fear, but to comfort us. Hindi ito magtuturo na takutin ka. Kasi maraming mga Kristiyano na nagiging banal pansamantala. I remember that nung 1988, alala ko yon, September 11 hanggang September 13. Sino nakakatanda nun? 1988. Tapos may sulat pang na 88 reason why this year is the rapture. Di ba? Magkakaroon ng rapture. Sinulat yun ni Tom Hines, Tom Hines, di ba? Kasi nagbilang sila, akala nila yun na. So, ano nangyari sa mga churches? Aba, grabe. Gabi-gabi na, meron ng pray, meron don't watch. Ang babanal talaga. Now, hindi po yun hindi yun mali. Tama yun. Kaya lang, sana ginawa nila yun bago man lang ng announcement ng September 11 to 13. May mga nag-divide, may nagbenta na ng lupa. Sa aming church, sa family, may nagkahati. Kasi si daw, hindi naniniwala na darating na si Lord. Yung isa naman ay naniniwala. So, na-divide niya yung church. Ang dami!
At nakita ko noon yung grupo ng kaibigan kong charismatic, talagang sabi ko, hindi nila yung ginagawa, pero ano talaga? Nag-go all night. Halos every week, twice ang all night prayer, ganon. Ang dami, may one day, 24 hours praise and worship. Ang dami, which is ginawa nila yon bago bago mag-September 11. Kaya lang, nung hindi natuloy, wala na nagpatuloy. Balik na naman sa dati. So anong klaseng pananampalataya yon? Na urong-sulong. Samantala sa John 3:16, ang those who will believe, ang sino mang mananampalataya sa Kanya. By the way, ang salitadong believe, ang correct Greek grammar is continuing believing. Nagpapatuloy. Kaya pag nanampalataya ka, tuloy-tuloy yun habang buhay ka. Hindi yun napuputol sa isang karanasan lamang. Okay, so that's why hindi dapat tayo matakot. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, hindi ka matatakot. Makukumpor ka, ay salamat. Sa sobrang pagod ko, may katapusan din pala. Ay salamat sa aking paghikbi, pagpupuyat, pag-serve, may mga sacrifices. Oh Lord, salamat. May katapusan. There is always an end. There's always a finish line na hindi na kami magpapagod. Di ba? Pagkatapos naman ng Sunday, balik tayo sa normal na buhay. Ganun na naman. Pero as we focus on the rapture, di bali na, may katapusan din ito. Hindi ito forever. Yung pag-stay natin sa lupa, hindi ito forever. Yung ginagawa natin dito, hindi naman forever yan. Matatapos din yan. Yung paglilingkod natin, bagamat man po, kukunin tayo ng Panginoon at sa ikalawang buhay, magsiserve pa rin tayo doon. Pero hindi na yung service dito na taas ng Meralco, magbabayad pa. Di ba? Ang tubig. No? May mga panlilin lang pa sa Meralco. Ipanalangin po natin na ma-expose ito lahat. Dahil hindi na karapat-dapat ang pagsingil. Ang ganda pala pagka nag-business ka, no? Ano kaya mga business, lahat ng business, gayahin natin ang business ng Meralco. Ano kaya Halimbawa, magpapatayo ako ng tindahan. Teka muna. Sisingilin ko lahat ng aking mga kliyente. Bakit naman ang taas ng toyo? Dati ang bili ko lang nito 10 piso. Ngayon, bakit 100? Alam mo naman, magtatayo tayo ng building, ng tindahan. Di ba? Kaya maganda po ang Meralco, mag-business tayo, mag-co-partner tayo ng Meralco. Di ba? Wala tayong babayaran. Tayo ang tatanggap ng kanilang bayan. Okay. But anyway, let's pray for that. Na yung justice, yung truth. No? Okay. So, the teaching about rapture is not for fear. Na matakot tayo. Pag nakaread rapture, wag na nga natin pag-usapan yan. Nakakatakot. Hindi. It's a comfort for the believer. Those who suffer a lot. Those who work righteously. Who walk righteously in the Lord. Yung pinipersecute ka dahil tamang ginawa mo, binabastos ka, binabash ka, dahil nangaral ka, may katapusan yan. Dahil pagdating ng rapture, aalis tayo. Ang maiiwan, ang Diyos ang maghuhusga sa kanila. Hindi. Alam mo, wala sa atin ang vengeance. Wala sa atin ang paghiganti. Dahil merong katapusan yan, ang Diyos na siyang nakakita lahat ang mahustisyang Panginoon. Hallelujah. Now, let's talk about the mystery before we near to end this message. No? The mystery of the rapture. In 1 Corinthians 15, 51 to 52, behold, I show you mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Hindi tayo mamamatay lahat. Yan po ang mystery nun. Hindi pala. Kundi, ang sabi nga doon ay, pero lahat babaguhin. Yung mga namatay, mag-glorified body rin sila. Yung mga nabuhay, susunod, mag-glorified body rin sila. Hindi lahat mamamatay, pero lahat ay babaguhin. Ang salitang mystery, ito yung Greek na mysterion. Ibig sabihin, a truth hidden in the Old Testament. Pag mystery sa Old Testament, nakatago yun. Hindi natin maunawan. Like for example, ang Trinity, hindi masyadong revealed doon.
pagdating sa New Testament. Ang hell, ang impyerno. Ano pa? Ang the Son, Jesus Christ, hindi gaano. Revealed. At saka ang Holy Spirit. Pero rebuild ngayon sa New Testament. Kaya wala nang sikreto. Hidden in the Old Testament, but revealed in the New Testament. Kaya, pagka hindi ka nagbabasa, ang magiging pananaw mo pa lang ang Old Testament. Pero pag nag-aaral ka at nagbabasa, nagbubulay-bulay, nakakarinig ka ng mga training, ng mga preaching na word, lalawa ang kaisipan mo, sa tulong ng Panginoon, maunawaan mo ngayon, ang mga naitago na katuruan noon, na ipahayag na sa bagong tipan. How much more sa modern time? So, that's why, including the resurrection, hindi pa natin rebuild ang resurrection. Ano nga ba yung muling pagkabuhay? Salamat na lahat, may bagong tipan tayo. Sa kanila noon, hindi pa malabo pa sa kanila. Ano ba yung pagkabuhay? May mga term lang sila na, but not a secret, catching away of a living sense. In Daniel chapter 12, verse 2, makita nyo yun na hindi gaano kalinaw. Pero tumutukoy yun sa resurrection. Now, merong tatlong elemento ang mystery. Una, instantaneity. Meaning to say, in a moment, in the twinkling of an eye. Itong mystery, biglaan ito. Di ba? Sa atin naman, iba ang kahulugan sa atin na huwag kang kukurap pag inano mo yun sa politician. Na ano yun? Kasi kurap nga sila, di ba? Hindi naman lahat, no? Pero halos karamihan. Kaya nga tayo nagkawendang-wendang, nagkabaha-baha. Di ba? Pinakita ng Panginoon. Parang ganun eh. Yung kasalanan na itago, i-rebuild yun. Rebuild sa pamagitan ng baha. Ang lahat pala ay mga ghost project. Ang lahat pala ay mga yung kanilang mga materialis na ginamit. O minsan talaga ay wala naman talagang ginawa. Nabulsa yung pera natin. Oh. Then eminence, meaning to say, anytime darating. Anytime. Hindi rito pinag-uusapan ang sa kabilang taon. Pwede bukas, makalawa, mamaya. Eminent. Ibig sabihin, ito po yun. No prophetic signs must be fulfilled first. Hindi na kailangan na may mapupulfilled pa na prophecy. By the way, according to the studies, almost 90% or plus, 90 plus, ay na-fulfilled na as far as yung prophetic prophecy kay Jesus. Na-fulfilled na. 10% na lang yung or less ang natitira. Ano yung 10% or less na natitira? Ito na yung rapture. Ito na yung second coming. Yun na lang mga ano. Kaya ang pinaka-sure bull na susunod, wala nang iba po, ay ang rapture. Okay? Kaya wag po kayong matakot na sabi nila, naku, may tatataka na, di ba? May mga biochip, kaya natakot tayo magpa-injection, di ba? May mga Christian na gano'n kasi nandun daw yung biochip. I tell you the truth, hindi po gano'n. Kasi pagkatatatakang ka, ibig sabihin, alam mo. Hindi yung na-surprise. Ay, tinataka na ako, may 666 na pala. Hindi mo alam. Dito, dapat mong alam. And I tell you one thing, ang number of 666 ay hinango sa Book of Revelation. Very prophetic. Hindi siya literal. Hindi po siya number na iniisip natin. Na para baga may rubber stamp. Malaga. 666. Tapos o dili kaya biochip 66. Hindi po yun totoo. Sapagkat kinuha siya sa Book of Revelation, dapat alam natin yung numerology. Nang ibig sabihin lang po ng 666 ay limited. Hindi siya 777. Hindi siya perfect. May kahinaan siya. Nung first century, si Nero, ang emperor, nag-reign siya, pero limitado. Nasira, nawasak din. Kasi may another kingdom na nagbuwag sa kanya. So ang ibig sabihin lang dito ng mga nakakita, lalo na si John the Beloved, na ang itong maghahari na ito, naghahari-harian, ay limitado ito. Okay, baka kasi maghintay tayo na meron pang tatakan na kailan kaya yung tatatakan? Ano kayang brand yun? Ano kayang gagamiting ink? Di ba? There is no such. Kahit po dumating ang
ang napakatagal na panahon, wala tayong mababalitaan na ganon. Okay? Bagamat man po, some of the country na mga pinapangunahan ng mga Muslim or Islam country ay trying to ginagawa nila yung ganon. Pero hindi po yun ang ibig sabihin ng revelation. Ha? Hindi po yun. There is no such literal na magtatatakan. Kundi ang kahulugan lang nun, in that particular time, ang nagahari ay may limitasyon. Okay? Kontrolado niya, pero hindi lahat. Well, in fact, mangyayari yon kung babasahin natin ang Revelation at susundin natin yung tinatawag na chronologically order. Kasi chapter 6 siya eh. Remember, chapter 6, verse 13. Ang 666, di ba? Tama ba ako? Or wala na doon ang church. So ang church, hindi siya makakaranas ng tatatakan. Hello? Are we happy? Praise God! Yung rubber stamp ay hindi na sa akin dadaan sa noo. Di ba? Wala nang ganon. Because we waited for so long itong rapture. So, eminence then, ang identity. Living bodies transformed, not just dead raised. So, kahit po yung mga patay nabubuhayin, glorified body na sila. Tayo naman po, nabuhay during that time of rapture, glorified body ka. Instantaneous, biglaan, madalian, agad-agad, mapapalitan ang katawan na ito. Kaya tingnan nyo po yung mga katabi nyo. Tatandaan nyo po. Sige po, tingin lang po kayo. Tingnan nyo yung kanilang mga mukha. Di ba? May mga kulubot. Di ba? O baka merong katulad ko, may bulutong. Ay, ganun, di ba? May mga difficulties. Praise God, may pag-asa tayo. Because when the rapture comes, papalitan yan lahat. Iba yung makalupang katawan, iba rin yung makalangit na katawan. Yan ang kagandahan sa Diyos natin. Everything is well prepared. So, katulad nga po ito ng microwave light. Di ba pagka inano natin, nagpa-flash yan. Tapos minsan, hindi natin nakikita, bakit umiinit? May mga pagbabago. Inilagay natin doon, tapos pinindot lang natin yung on sa microwave, tapos iikot siya, tapos yung yelado o may yelo na sopas, yan, kumukulo na. Yung matigas na sabaw lumalang. May change, may pagbabago. Di ba? Na hindi man natin napapansin yan kasi nasa loob siya ng microwave. Ganon din tayo. Pag dumating ang rapture, mabibigla na lang tayo na meron na tayong pagpapalit. Okay. The Old Testament foreshadowing the rapture. Titingnan po natin. That's why nakita po natin next slide. Yung Old Testament. Si Enoch, ito po yung mga sample in the Old Testament. Translated without death before judgment. Diba? Siya. Nawala siya na. Bigla na lang nawala. Sabi, hindi na siya nakita. Si Elijah, yung chariots of fire na nasakayan na. Di ba? Buhay na buhay siya. Nung sinakay siya sa chariot of fire, pataas, hindi na siya nakita ni Elisha, yung kanyang disciple. Si Lot, taken out before the fire fell on Sodom. Bago doon, biglaan silang inalis, di ba? Ito po yung mga types ng rapture. Si Noah, inalis mula sa mundo, sa lupa, pumunta siya doon sa ark together with his 8 members bago bumagsak ang flood. Then si Rahab, di ba? Kinuha siya ng mga Hudyo dahil ang Jordan o yung lugar na yon ay i-invade. Papatayin lahat ng mga Gentiles. No? Kinuha si Rahab, taken out before the judgment. All those are, we call, types of the rapture. Now, ano naman ang challenge sa atin ng rapture na to? Ang church
ay nandyan na yan. Darating na ang rapture. So what are those challenges? The eminence challenge, mamuhay ka ng parating handa. Sabi ng Bible, in such an hour as you think. Sa hindi mo iniisip, siya namang darating. Pangalawa, there is a purity challenge. Sa pagdating ng Panginoon, purified Himself even as He is pure. Kaya po natin mamuhay na may kabanalan every day. Bakit? Sinabi ng Biblia, sinabi ng salita ng Panginoon. God has already prepared us in 2 Peter chapter 3. God has already give us the divine nature. Everything that needed in order for us to live a godly life. So purity, watchfulness challenge. Tayo ay nakikinig. Tayo ay merong panahon. And then, watchfulness. Magbantay, magmatsyag, mag-observe. And then, comport challenge. Parati natin itong sinasa. Parati natin sinasabi. Okay lang. And then, urgency challenge. This is the urgent. Madalian. Huwag nang magpapatumpik. Because when you hear this, now is the day of salvation. And then, separation challenge. Dapat umiwas, umalis na sa buhay na makamundo. Ang service, ipagpatuloy para sa Panginoon. Lalo na pa, nayin natin ang pagkakaisa. Then, hope challenge, ang pag-asa na may katapusan, darating ang Panginoon. Then finally, evangelism challenge. Ang tanong, if He comes today, who is left without Christ? Ang doctrine of rapture is not escapism. Hindi ito para umiwas tayo sa magulong mundo. Hindi tayo sa makasalanan na mundo. Kundi ito ay para mabigyan tayo ng kapangyarihan. Ma-empowered tayo. Ito ang gasolina na magbibigay sa atin ng energy para magpatuloy tayo sa ginagawa natin para sa Panginoon. Hindi ito magbibigay ng takot. Sa kadahilanan, ang takot ang siyang mag-aalis, magpapahina sa atin, magpaparalay sa atin para hindi tayo magpatuloy. Bagkus magpapalakas ito ng faith. Yung bang challenge na at least sa biyaya ng Panginoon, makakarating din tayo dyan. Matatapos din ito. Hallelujah. So, ang church ay naghihintay lamang. Ikaw at ako, kung tayo may mawala, makuha na ng Panginoon. Ano ang effect ng rapture? Una, yung glorification. No more sin, sickness, death doon sa langit. Subalit ang mundo naman nagkakaroon ng chaos. Ito yung tribulation. Sa Israel, tuloy-tuloy pa rin sapagkat hindi naman lahat ng Israel ay born again. Bagamat man sila ay pinili ng Panginoon. But they are not born again. Kaya kailangan pa rin nila ma-born again. At dito nila mapapatunayan na ang Messiah pala noong unang pagdating ay dapat binigyan nila ng pagkakataon. Sa kanila kasi karamihan sa mga Hudyo ay hindi pa rin naniniwala na dumating ng Panginoon noong una. At darating hindi para pagliligtas, kundi paghuhukom na. Then for the Antichrist, he is revealed. Pag-alis na ng pag-rapture, pag-alis ng mga believers, i-rebuild na ang mga lalo-lalo ng Antichrist. Then for believers, pakitandaan po ito, for believers who will left behind, yung maiiwan po, baka meron po dito na gustong magpaiwan. Paalala lang po ito. Ang mangyayari, meron na pong mga tribulation saints saved, but through martyrdom. Ang kaligtasan lamang po ng maiiwan ay martyrdom. Pwede siyang, posible siyang mamatay. Bagamat man ang kamatayan ay hindi bigla-bigla, kundi i-delay, pero may kamatayan pa rin. Mga believers na maiiwan. Alam niyo po,
kagaya po, ulit ko, ang rapture ay hindi pa po dumarating. So wala pa yung Antichrist, hindi pa siya nare-reveal. Wala pa rin yung mga tatatakan. Pero pag nangyari na ang unang event, ang rapture, ang pagdagit, ang pagkuha, then, lalabas na po yan lahat. Una-una, ang Antichrist, magre-reveal siya after 3.5 years. Sasabihin niya, makikipag-conspiracy kasi ang Israel sa country ng Arabs at sino mang nagpapanggap na Antichrist o ang Antichrist, pero at the end of 3.5 years, i-reveal niya kung sino siya. Siya palang Antichrist. Hindi siya ang totoong Misaya. At wala na pong magawa dahil nakapagkaroon ng peace treaty. So ito po. Pero ang church, tinitiyak na mawawala o wala na po during that time. So ang tanong po dito, ano po ang dapat nating gawin? Ano po ang dapat nating ipamuhay? Ano po ang nasa isip at gagawin natin na ini-expect ng Panginoon at tayo na may nag-i-expect habang sa Kanya po ay naghihintay? Meron po napakaganda akong napanood sa isang video clippings. Ito po yung si General Onoda. Kilala niyo po si General Onoda? Okay? So panoorin po natin ito and then I will conclude this. Okay na po ba ang ano natin? Panoorin natin itong isang video clipping. No? Japanese soldier walked out of a Philippine jungle in a patched 30-year-old uniform, still carrying his working rifle. He had been fighting World War II for 29 years after it ended. Lieutenant Hiru Onoda Sige po, mag-pray tayo. walked out of a Philippine jungle in a patched 30-year-old uniform, still carrying his working rifle. He had been fighting World War II for 29 years after it ended. Lieutenant Hiru Onoda was an intelligence officer sent to Lubang Island in December 1944 with strict orders. Fight on, never surrender, and wait. We will come back for you. When American forces took the island months later, Onoda and 3 men vanished into the hills. Then Japan surrendered. Nobody told the jungle. Leaflets rained down announcing the war's end. Enemy propaganda, Onoda decided. Search parties called his name. A trap. Japanese newspapers were airdropped. Fakes. Even letters and photographs from his own family were dismissed as forgeries. Japan declared him legally dead in 1959. And still he kept raiding villages he believed were enemy positions. One of his men surrendered in 1950. Another was killed in 1954. The last was shot dead in 1972, leaving Onoda to fight the Second World War completely alone. Then came the strangest rescue in military history. In 1974, a Japanese college dropout named Norio Suzuki set off to travel the world looking for, in his words, Lieutenant Onoda, a panda, and the abominable snowman, in that order. He found Onoda in 4 days. The two became friends. But Onoda refused to stand down without direct orders from his commanding officer. So Japan tracked down Major Yoshimi Taniguchi, now an aging bookseller, and flew him into the jungle. On March 9, 1974, Taniguchi stood before his last soldier and formally cancelled an order he had issued 3 decades earlier. Onoda saluted, wept, and handed over his sword, his rifle, and 500 rounds of carefully preserved ammunition. He returned to Japan a national sensation, a man for whom the entire modern world was breaking news.
The soldier who couldn't stop fighting spent his final years running a survival school, teaching children how to endure. He died in 2014, having kept one order for 29 years longer than the war it came from. In 1970, Amen. Praise the Lord. Si General Hiro Onoda, marami sa kanyang nagpasuko for 29 long years. Hindi po siya naapektuhan. Kasi gusto niya lang sumuko sa pinaka-commander-in-chief niya. Ano po ang lesson ng rapture na merong kinalaman kay General Onoda? Isang bagay lang po ang ini-expect sa atin ng Panginoon. From this time on, hanggang mag-rapture. Never give up in your Christian life. Never ever. Never surrender your life to other temptations, sin, weaknesses, and other reasons or alibis. Only your life will be surrendered to Jesus alone, our chief commander. Siya po ang dahilan at siya rin po ang nag-cancel ng kapangyarihan ng dyablo sa buhay natin, ng authority ng dyablo sa buhay natin. Yung ating mga kasalanan, kung saan tayo na-slave and everything na nanghina at nanlupaypay tayo. Ngayon po, binibigyan tayo ng bagong authority. Authority para kay Jesus, mamuhay ng matuwid, makatarungan at makatwiran. Na habang naghihintay po sa pagbabalik ni Jesus, na malapit na po. I challenge you, brethren, would you please stand up? Hallelujah. Let's put this in our mind. The King is coming. Are you ready to meet Him? Because the rapture is not fiction. It is fact. Not a myth, but imminent. Not to create fear, but faith, hope, and holiness. Jesus is coming for a prepared people. If you are not born again, you will be left. Come to Christ today. That's why the Word of God says, wherefore comfort one another with His holy words. Malapit na po ang Panginoon dumating. Marami po tayong nakikita na ang mundo ay pasama ng pasama, pagulo ng pagulo. This world will not be better. This world will be worst and getting worse until the Lord will come. Ang challenge po sa ating mga Christian, sabi nga ng Matthew 24 verse 44, so you also must be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. In Titus 2:13, it says, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our God, great God and Savior, Jesus Christ. Naway po tayo'y matagpuan na gumagawa, ginaganap ang kalooban ng Diyos habang tayo po ay naghihintay sa muli niyang pagbabalik. I am praying for you and I will pray for you. Would you please raise your hand towards heaven? Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Father God, you know their heart. May natatakot, may nangangamba, may mga pagdududa. But praise God, because of the message of the blessed hope, na kung saan ang muli mong pagbabalik, ay aming ini-expect so much, Lord. Not because we have seen a lot of things that is happening according to the prophecy before you come. Kaya nga po, Panginoon, sa oras na ito, patatagin niyo po kami. It is always because nandun po, Panginoon, ang pagmamahal. Nandun po, Panginoon, ang katiyakan. Nandun po, Panginoon, ang sinasabi mo na salita na nagaganap at magaganap. Kaya po, Panginoon, magtitiwala kami sa iyo lamang. Kung kami, Panginoon, ay nakapamuhay ng taliwas sa iyong mga salita, in behalf of this church, Lord, in behalf of us, all of us, and we ask, Lord, forgiveness.
O God, cleanse us from all our unrighteousness. Sinabi mo sa iyong salita, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Ang dalangin po namin, Panginoon, tulungan niyo po kami ng iyong kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa amin na ito, Panginoon, ang magpapalakas, mag-e-energize sa amin sa oras na ito at sa mga darating pa. Yes, Lord, we know, Lord, that this world will not come to a betterment, but this world will come to its worst. That's why, Lord, we ask in the power of God and in the power of the Holy Spirit in the name of Jesus, give us strength, wisdom, Lord, and power of the Holy Spirit to live a righteous life, expecting for the rapture to come soon. Kung meron man kami, Panginoon, agam-agam na may maiiwan kami at nandun pa rin ang puso namin, Ama, teach us, Lord, to number our days that we might have a wisdom of the heart. Thank you, Jesus, na ang message concerning the rapture is the same message of our preparedness, na hindi kami matakot, mangamba, dahil si Jesus ay nandyan at si Jesus ay babalik na para sa amin, para sa iglesia, para sa iyong mga anak. Kaya naman po, Panginoon, strengthen us by the power of the Holy Spirit. Thank you, Jesus, for the love, for the hope, for the faith, for the trust, for the new life, for the eternal life. Oh God, thank you for those things that you have already given to us. At sa oras na ito, Lord, we just want to commit our lives and surrender it fully to your hands. Hawakan niyo po, Panginoon, including our faith, at maging, Lord, ang aming pamumuhay. Maluwalhati ka namin, maparangalang ka namin sa isip, sa salita at sa gawa, araw-araw. Salamat, Jesus. Salamat. Kami po'y maghihintay sa muli mong pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen and Amen. God bless us.